Hello guys, good morning! So ayun kung nakita nyo, nandito kami sa simbahan, dito sa amin sa Paete. Dito po kasi gaganapin yung binyag ng aking anak na si Shanella. So yun guys, ito nga pala si sister na magse-seminar po sa amin. At ayun guys, sorry, nalimutan ko yung name niya. So ayun. Pag pinagdig po yun ay banal na tanda. Kasi si Kristo po ang nagtatag nito. Kaya po dapat alam ng mga magulang kung ano yung ilalapit dito. Ano yung kahalagahan. Ano po yung biyaya na tinatanggap ninyo ng inyong anak. Pag po sila ay nakapagpabinyag na. Ano daw po yun, yung mga banal na tanda. Ano po ba yung 7 sakramento? Baka po nakakalimutan ng mga nanay. Ano nga po ang 7 sakramento? Binyag. Meron naman sagot si Ninong. Binyag. Dito po. Kumpil. Komunyon. Kasal. Kumpisal. Kasal. Pagpapahid ng isang sakit at pagpapari. Ayan. Yan po yung dito. Very good po. Nakasagot lahat. Parang bata. Kasi po kayo pong mga magulang, lalo tikit ang magulang, kayo po kasi ang unang guro ng inyong tahanan. Dapat po alam po ninyo kung ano yung mga sakramento na itinatag ni Jesus. Kasi kayo po yung magpapalabo. Paano ituturo sa bata kung hindi po alam mismo ng magulang kung ano yung mga sakramento at kung ano yung ibig sabihin. Kaya talaga pong importante ay alam ng magulang. Kasi kayo nga po ang guro ng inyong tahanan. Ano daw po ang ibig sabihin ng sakramento ng binyag? Bakit po ba nagpapabinyag ang mga baby? Sino po dito ang ilan ng anak? Ito po, first baby? Sige po. Ikaw po, pang ilang baby? First. Ayaw pasagutin yung mga first. Ito po, para malinis ang kasalanang mortal o kasalanang ano ba po? Mana. Basic religion siguro itong minakuha. Ayan po. Baka ikaw yung nagsiseminar din. Nakikatikista ka rin. Okay po. Yun po yung tinatanggal. At ano pa po yung mga bunga nito? Ang nakakamit natin. Kapatawaran sa kasalanang minana. Tama po si Kuya. Sa una nating mga magulang kay Eva kay Adan. Doon po nanggaling. Pagsilang sa bagong buhay na sa pamamagitan nito, tayo nagiging anak ng Diyos. Tayong lahat. Nagkakaroon po tayo ng tatak. Kapatid ni Kristo. Pag sinabing kapatid ni Kristo, bakit po kayang itinuturo ng mga nanay ay Papa Jesus? Ay di po ba sabi dito? Kapatid ni Kristo. Ibig sabihin, Kuya Jesus. Hindi po tama yung salitang si Papa Jesus. Hindi po tayo matuturo ng Papa ha. Ang ating pong Ama o Papa ay ang Diyos Ama sa langit. Yan. Naintindihan po kabutihan para po pagtuturo sa mga bata ay tama. Templo ng Espiritu Santo, tagapagmana ng kaharian ng langit. Dito po sa tagapagmana ng kaharian ng langit, ayan, tayo pong lahat may tatak na ng binyag. Kayong mga nanay, ninong at ninang. Yung baby ninyo, di sa Sabado pa po, magkakaroon ng tatak. Yung pong tatak nito, kailanman, hindi na po mabubura yun. Kasi po yung mga pangalan na ibinigay ninyo, yung po yung sinasabi pag po nagbibinyag si Padre. Sinasabi yung pangalan, meron na po kayong tatak. Yung po yung tatak na garantisado na ang ating pangalan ay nasa langit na po, sa kaharian. Ayan. Kaanib ng simbahan, Katoliko, katawan mistiko ni Kristo. Nakikibahagi po tayo sa mission ni Kristo. Ano po yung mission ni Kristo? Bilang hari, pari at propeta. Ano po naman daw yung ibig sabihin ng hari? Naglilingkod. Ayan. Yung takikiisa, ano po yung paano tayo naglilingkod? Pwede sa ating kapwa. Lalo na po sa mag-asawa. Kayo po yung naglilingkuran. Ayan. Tapos po, bukod po sa pamilya, kung na pa po kayo naglilingkod, siyempre, mas higit po dapat yung paglilingkod natin ay sa Diyos. Ayan. Huwag pong kakalimutan. Ang pag-attend po sa banal na misa, ang pinakamataas na panalangin
Kahit po tayo ay nagdadasal araw-araw, maya't maya, ano po, ang pinakamataas po ay pag-attend ng banal na misa. Ayan, bakit po kaya yung pinakamataas? Eh kami po na may nagdadasal. Araw-araw, bago kumain, bago matulog, pagkagising, bakit po itong banal na misa ang pinakamataas? Sa palagay po ninyo. Bakit kaya itong banal na misa ang pinakamataas na panalangin? Bakit po kaya? Meron pong makakasagot, Ninong? Lagi na lang ako. Pass daw po, pass. Sige po, isip po, bakit kaya ang banal na misa ang pinakamataas? Bakit po? Kasi po, kasama natin sino po ang nandun sa tabernakulo? Sa tabernakulo, yung nakalagay sa ayan, si Jesus, ano po? Kasi kapiling natin ang kasama. At tinatanggap po natin ang katawan ni Kristo pag po tayo ay tumatanggap ng banal na komunyon. Ano po? Kaya yun yung pinakamataas na panalangin. Ano po? Dahil tinatanggap natin si Kristo sa inyong tinapay ng ating katawan. Ano po? Yun po yung dumadagdag sa atin na tayo magkakaroon ng kabanalan. Ano po? Yung pagtanggap sa katawan ni Kristo. Pero siyempre, pag tinanggap natin yan, dapat ay nakapag-umpisal tayo. Ano po? Ayan. Meron po tayong umpisal ng bayan na magaganap. September 14 po ata. Ano po daw naman yung pagiging pari ni Kristo? Nananalangin. Siguro naman lahat po tayo marunong magdasal. Ano po? Ayan. Kahit simpleng panalangin, ano po? Sabi nga daw po, dun sa paulit-ulit na pagdarasal, yun po yung pakikipag-ugnayan natin sa Diyos. Ano po? Yun po kasi ang nasunod sa atin, mga tao. Yung kahit magpaulit-ulit, kahit po lagi na lang, para pong anli-anli na lang tayo. Ano po? Nagagawa nga daw po natin anli text, anli chat, ayan. Pero bakit kaya yung pag-pray ay hindi magawang mag-anli? Anli rice. Bakit daw po yung pagdarasal ay pinagtatamaran? Ano po? Huwag po natin katatamaran kasi yun po yung palagi nating pakikipag-ugnayan sa Diyos. Yun po yung gusto ng Diyos, kaya po dilika ang tao. Ano po? Ayan, dahil tayo yung magpupuri at magpapasalamat sa Kanya. Ano po? Ayan. Pagiging propeta ni Kristo, nagtuturo. Ayan, siguro lahat nakakasagot nito. Ano po ba yung ibig sabihin na nagtuturo si Kristo? Siya po yung guro, ano? Hindi po ba yung mga kung mabaka tayo makakaranas po na, maalala natin yung mga istorya ni Jesus, ano po? Hindi po ba talagang siya nagtuturo? Bata pa lang nagtuturo na siya. Tayo po! Ano po tayo nagtuturo sa ating pamilya, sa ating mga sa buhay? Halimbawa, si nanay at tatay ba ang tuturuan? Siyempre, mga anak, ano po? Ayan. Ngayon po yung mas magaling ng anak. Sabi po ng mga bata, pag nagtuturo kami sa school, sister ako nga po nagtuturo kay nanay ng pagdarasal. Kaya, dalawa, naniwala kayo ng anak ninyo. Bakit? Hindi naman mga magdasal si nanay eh. Ayan, tuloy yan, napapahiya tuloy yung nanay, kasi sino po nanay yan. Ano po? Kaya nga po, tayo po, sa sakramento ng binyag at sa ibang sakramento na tinanggap natin bilang mga Kristiyano, doon po tayo lumalaro dapat. Ano po, lalong lumalalim dapat ang ugnayan natin sa Diyos. At yung ating ugnayan, ano po ba yung kailangan natin gawin para lumalim ang ating pananampalataya? Hindi makibahagi sa banal na misa. Ano po? Yan, ito yung pagpapalagay. Ano daw po yung sagisag ng ating gagawing sakramento ng binyag? Ano yung mga sagisag? Tubig po. Tubig, sagisag na kamatayan at buhay, paglilinis ng kasalanan, pakikibahagi sa buhay ng Diyos. Alam naman natin na yung tubig ang kauna-una naglilinis. Ano po? Kaya yun po yung ginamit ng instrumento. Ano po? Yung tubig na malinis. Yun po yung pakikibahagi natin sa buhay ng Diyos. Ano po? Yung prisma, yung ipapahid po ng langis sa bata, yun po naman yung pagtulad natin na pakikiisa kay Kristo bilang hari, pari at propeta. Anong kulay ng damit ng baby sa binyagan? Kulay puti po. Ayan. Meron po kaming experience na yun nga, kagaya ngayon, kulang ng isa. Ano po? Minsan po, kung talagang hindi naman nila alam, hindi sila nag-seminar, pagdating dito, ibang kulay yung damit ng baby.
Kaya nangyayari, pinauwi pa namin, ano po, yung tatay, at pinagpapalit namin, pinakukuha ng namin. Kasi hindi nag-seminar, hindi alam. Kaya nga po, napaka-importante po yung nagsiseminar, para hindi po kayo pauli-uli. Walang dalang panyo, walang dalang ano po yan, lahat ng yan, nakalimutan ni nanay. Yan, ano po, kailangan po ay puting damit. Bakit po? Sa gisag ng pagkakaroon ng panibagong buhay ni Kristo, tanda ng nakilang karangalan at kalinisan. Kaya po kulay-puti. Kung titingin po tayo sa bahagi ng mga may kulay puti, talaga ang tingin po natin is malinis talaga ang puti. Ano po? Kaya yun ang ginamit. Ano po? Kandila. Sa gisag ng tanda ng pagtanggap ng liwanag ni Kristo at upang tulungan ng bata na mamuhay sa liwanag ni Kristo at hindi manitili sa kadiliman. Yung po mga batang umaabot na ng 2 taon, 3 taon bago pabinyagan, ano po, dapat po ay baby pa. Ayan. Tamaan talisigaw si ate. Ayan, medyo malaki na yung pabibigyan. Bakit po kailangan po ay, ano po, bakit po kailangan ng pabinyagan kaagad? Kasi po nananatili sa kadiliman. Ano po, dapat po ay manatili na ito sa kaliwanagan ni Kristo. Kaya po yung kandila na ilalagay dito, mapapansin po nito yun sa ito po sisindihan. Kung anong sabihin ni Father, kung yung tatay ang magsisindi, yung tatay lang po ang lalapit. Pag sinabi naman ni Father na kahit isang ninong, yun na lang po yung adi susundin. Ano po, kung anong sasabihin ni Father sa mismo, ano po, rito ng binyagan. Ayan. Tandaan po, ang kandila, ang tanda nito ay pagtanggap ng liwanag ni Kristo. Ibig sabihin, dito po talaga tayo sisindi, liwanag ni Kristo. Hindi po magsisindi ang mga ninong sa kanya-kanyang lighter. Dahil naaabala, no, ayaw mag-yaot dito. Dito na lang tayo sumindi sa lighter. Yan. Hindi po tama yan, ha? Lalo na po pag magkakalapit yung mga ninong, ano, akala mo hindi mapapasahan ng liwanag. Magsindi na lang tayo ng lighter. Hindi po pwede. Hindi po tama yan, ha? Liwanag ni Kristo po dapat ang naibigay sa bata. Tungkulin ng magulang, ang ama at ina ang unang guro ng tahanan. Kaya nga po, kung kayo ang unang guro ng inyong tahanan, dapat po yung pagpapalago ng ating pananampalataya, unang-una, alam po natin yung mga pangunahing panalangin. Eh, ano-ano nga po bang pangunahing panalangin? Alam niyo po yun. 3 po yun. Ama namin, tabagin na kang Maria, luwalhati, ayan. Ngayon po, ginawa na namin 4. Gawa po ng first communicant. Kasama na po yung pagsisisi. Ano po, ayan. Pero yung ating pananampalataya po ay di yung sumasampalataya. Doon po natin kinuha ang aral ng simbahan. Yan po yung credo natin tinatawag. Ano po yung aral. Pananagutan nilang turuan ng kanilang anak ng mga sumusunod ng utos ng Diyos. Ilan po ba ang utos ng Diyos? 10. Yun, tatay. 10. Ano po? Makapagod tininom. 10 po nga. Hinalo po sa harapan ng simbahan. Si Moises ay nakaganito sa bato. Yan po yung utos. Ano po? 10. Sila rin yung dapat magsikap upang matanggap ng mga anak ang iba pang mga sakramento. Pagkatapos daw po ng sakramento ng binyag, ano po yung susunod ng mga sakramento po? Kumunyo na po, ano po? Ayan, yan po yung kasunod, 9 years old. Siyempre, sa sakramento po ng komunyon, siyempre, ang nauuna muna ay sakramento ng kumpisal. Ano po, yun po muna yung unang tatanggapin ng bata. Ano po, yung pong sumunod doon, pag po 12 years old na ang bata, ano naman po, yung susunod na sakramento, bukod po sa binyag, unang kumunyon, ayan, 12 years old po, kumpil naman. Ano po, kayo pa rin po yung magdadala sa bata para matanggap ng bata yung biyaya ng sakramento ng kumpil. Lahat po ng mga sakramento, dapat po ay kayong mga magulang mismo ang maglalapit sa simbahan sa inyong mga anak para matanggap po yun. Yun po yung mga biyaya. Biyaya ng langit ng Diyos po. Okay po, naiintindihan po. Pananagutan nilang ituro ang pangunahing panalangin ng kanilang mga anak. Yan na nga po, Ama namin, Nabali ng Maria, Nabali, Magsisisi, Sumasampalataya. Maging mabuting halimbawa sa mga anak. Tama po ba? Maging mabuting halimbawa sa mga anak. Nagawa pa rin po ba dito ng halimbawa? Huwag tayo mag-away sa kapag ng ating anak.
hindi na, ano po, hindi ko magawa pa po ng ganun. Pag sila ko na lang magalit, ano, ay, pakasarap yung bata. Pero hindi po tama yun. Ano po, ayan. Nagkakaroon po kasi ang bata, ano, minsan, pag naririnig nila, sino ba talaga yung may kasalanan, ano, si tatay, ayan, lalayo po yung loob ng bata. Ano po, hindi po dapat. Kahit po maliit ang bahay, siguro pag talagang yung bata, ano po, saka mag-away. Hindi po, pag-usapan po ng maayos. Ano po? Sa oras ng binyag, kailangan naroroon sila at sumasaksi. Ngayon po, may mga experience po kami, minsan wala yung tatay. Bakit po wala yung tatay? Nasa abroad. Ano, yun lang po naman eh. Ang kadalasan pag wala yung tatay, siyempre dapat kung wala yung tatay, hindi naman yung nanay. Ano po, dapat po kayo yung mismo magulang ang sasaksi ng mga sakramento tatanggapin ng inyong mga anak. Ano po, sino naman ang dapat maging ninong at ninang? Ito po, marami po ditong hindi sumusunod na magulang. Ang ninong at ninang ay kinakailangan may sapat na gulang, 16 po pataas. Huwag po kayong kukuha ng 16 pababa. Bakit po? Wala po silang alam na sa pananampalataya. Baka hindi pa nga po nagpe-press komunyon. Hindi pa nakukumpilan. Ano po, hindi po dapat kukuha ng mas bata, yung 16 pababa. Kailangan po 16 pataas. Nakatanggap na ng unang pakikinabang, kumpil na, kung may asawa, yan. Marami po dito hindi rin sumusunod. Ano po, pag may asawa dapat kasal sa simbahan. Kasi dito, hindi talaga sumusunod. Ano po? Simbahan, ano po, ayan. Pero, kayo niyo po, mahala. Ano po? Okay po. Pinyagan, nakatanggap na yan. Lahat po yan, ano po? Hindi. Si Reyang nakalagay din. Tungkulin ng ninong at ninang. Patnubayan ng kaalamang katoliko ng kanilang mga inaanak. Ituro ang mga tuntuning pang-relihiyon kung sakaling ito ay nakaligtaan na ng kanilang mga magulang o kung sila'y namatay na. May obligasyon po ang ninong at ninang, hindi lang po para tuwing araw ng Pasko ay magbibigay. Hindi po yung obligasyon. Kaya lang, nagiging traditional na lang po sa atin yan, yung pagbibigay. Ano po? Pero hindi po obligasyon yun. Kaya lang, sabi nga, ninong ako, pangalawang tatay, magulang, nanay, talaga nagbibigay. Ano po? Kaya, traditional po na lang po nalaman. Ang ninang ang pangalawang mga magulang na tumutugon sa pagiging katoliko sa may pananagutan sa harap ng Diyos. May pananagutan na po kayo ha, ang ninang. Kaya nandito na kayo, tapos kayo tumugon lang. Kasi yung pagtugon, yung pagsagot ng oo, kung pa lang po, sa pagsagot ng oo, responsibilidad na po agad nito yung inyong mga inaanak na po. Sana po, pagiging ninong at ninang, ituturo po ninyo paano mag-bless yung bata. Ano po? Yung pagdating pa lang po, habang lumalaki yung bata, magpa-bless na po agad kayo. Kayo na po yung inuna. O, bless ang ninong. Ano po? Para po masanay yung bata. Kasi po, pag po yung, habang tumatanda po yung bata, parang magkumpara na lang, magkumara na lang yung inaanak. Ano po? Nakakalimutan na po na, ay, ito nga pala yung ninong po, ay, ito pala yung ninang po. Ano po? Kasi nga po, hindi po na ituro ng mga magulang. Ano po? Baka may po ang sinasabi ni nanay, kapit na lang ikaw kay nanay, kay ninang. Ano po? Kaya, ganyan po yung nangyayari sa mga inaanak. Dapat po habang lumalaki ang bata, ano po, kung nakakalimutan ni Kumare, mismong ninong at ninang na po ang mag-ano sa bata. Kayo na po yung magpa-bless. Ano po, nawawalan na po kasi ngayon yung pag-bless ng mga bata. Sa amin po, hindi po namin masyadong ramdam ng picture na po. Kasi kami po pag natuturo talaga lahat ng mga batang tinuturuan namin, i-bless po namin para ibalik po natin na alam nila na yung pong pag-bless ay talagang malaki din pong liyaya. Kasi tingnan po nila, pag nag-bless ang mga bata, ano sinasabi ng biniblesan? God bless you. Sa karamihan, sa dami ng nag-bless sa bata, ano po, anong liyaya yun? Ano po, napakalaki po yun. Ay, politikera yun. Ay, nagkakabot ako nasa loob na anak. Ay, na-ready. Kasi po, ano po, kayo pa rin po yung
naglalaro. Ay, nandiyan na anak ko. Kailangan mag-ready na ako ng bente. Kayo din po yung may kasalanan na yun. Ano po, hindi po. Kailangan po, pag-blessing yung bata, sabihan po ninyo na, God bless you. Ano po, yun po yung biyaya. Yun po yung biyaya o blessing na ibinibigay niyo sa inyong mga inaanak. At ganyan lang po, siyempre, lalo po masigit ang magulang. Ano po? Ay turo po, halimbawa po, laban ng malaki, para po masanay ang bata hanggang paglaki. Ano po? Ayan. Meron po ba kayong experience na meron nagbe-bless sa inyo? Wala po? Mga bata pa po kasi kayo eh. Nahihiya po magpa-bless pero hindi pa ako matanda. Kaya ako nangyayari, pag lumalaki yung bata, hindi marunong mag-bless talaga. Kasi po tayo po yung nagturo sa kanila. Ay, hindi pa po. Kaya ang tinuturo ay nakakura yung bata. Hindi po nagbe-bless. Ano po? Dahil kakatapos nga lang ng seminar namin, ito nga pala yung mga kasama namin na yan, na magpapabinyag. Pagkatapos nga pala niya, na dito muna kami dumiretso dito sa stage ng plaza. Sa ganun, para magpatila. Tapos may naisipan ko nga pala magpabili ng kakainin. Ito nga pala yung proven and tested. Charot! Nung proven, walang ganun. So, ayun, kilala niyo naman siguro yung kinakain ko. Ayun, diba? Ang sarap. Habang umuulan, sabay nguya na may maanghang na suka. So, ayun guys, uminom na rin ako ng buko, syempre, dahil wala nga ako nabilhan na tubig. At dahil nagutom ulit ako, ayan guys, nakikita nyo naman, napakasarap. So, ayan, dito lang yan nabili sa may plaza. Katabi lang, actually. And ayan, kakain ulit muna ako. Nalimutan ko nga pala na allergy nga pala ako sa manok. Pero sige, go lang. As long as nabubusog naman ako. Sa sobrang lakas nga pala talaga ng ulan, halos hindi na talaga tumigil. Tapos ayan, nakauwi na nga pala ako. Yun lang. Mwah.